Naging ako na palagi ang taya sa date namin ni boyfriend. Hello at magandang araw sa lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lani. Taga-Tarlac ako at may isang anak. Isa rin akong elementary teacher. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa amin ng dati kong boyfriend. Itago na lang natin siya sa pangalang Estong. Pareho kaming 28 years old na. Bale, tumagal ang relasyon namin ng mahigit 3 taon. Teacher na ako noong makilala ko siya. Isa siyang tricycle driver sa barangay na pinagtuturuan ko. Mabait siya at nakwela. Tuwang-tuwa ako sa kanya palagi kapag sa kanyang tricycle ako sumasakay. Ang lakas kasi ng sense of humor niya. Tapos, laging special ang biyahe niya kapag ako na ang pasahero. Ayaw niyang magsakay ng iba. Yun pala ay type niya raw ako, kaya gusto niya ay ako lamang lagi ang sakay niya. Hanggang sa niligawan niya ako at sinagot ko naman siya. Maayos naman siya at masikap. Masipag din magbiyahe ng tricycle. Ang kasama lang niya sa bahay ay ang tatay niya. Nag-iisa siyang anak at matagal nang patay ang nanay niya. Pero lagi ring wala ang tatay niya dahil may trabaho. Naging madalas ang pagpunta ni Estong sa bahay namin. Ganoon din naman ako sa kanila. In short, naging makulay at masaya ang relasyon namin. Kahit tricycle driver siya, pinagmamalaki ko siya sa mga katrabaho ko. Marami kaming pangarap at niyaya na nga rin niya ako magpakasal. Hindi lang muna ako pumayag dahil mahirap magpadalos-dalos pag usapang kasal na. Ayos lang naman sa kanya, naiintindihan daw niya. Nang mahigit 2 taon ng relasyon namin, parang may napapansin ako kay Estong. Dumalang na siya sa pagpunta sa bahay. Tapos kapag niyayaya kong lumabas kami, lagi siyang nagdadahilan na malakas ang biyahe. Kakahinayang daw hindi magbiyahe. Ayos lang naman sa akin, at least nagsisipag siya at hindi gaya ng iba na patambay-tambay lang. Kaya lang, nagtataka ako. Ang sipag niya magbiyahe pero kapag pumapayag siyang mag-date kami, lagi siyang walang pera. Kapag kumakain kami sa paborito naming kainan o kaya kapag nanonood kami ng sine, ako na lang palagi ang taya. Samantalang dati ayaw niya akong pagastusin kahit piso. Pero syempre, ayos lang sa akin na minsan ako muna ang taya sa mga date namin. Kaya lang, ang minsan ay dumalas na. Nakakahalata na ako. Parang ako na ang lalaki sa aming dalawa. Ayos lang sana kung 50-50 kami sa gastos. Kaso ang lahat ay naging ako na. Ang katwiran niya lagi, inutang daw ng papa niya ang kinita niya sa biyahe. Babawi raw siya sa susunod. Pero hindi na nangyari ang pagbawi na yon. Namihasa na siya na ako na lahat. Sa buwisit ko, hindi na lang ako nagyayaya sa kanya na mag-date kami. Lagi na lang kasi siyang walang pera. Pero inisip ko rin na baka nag-iipon siya. Kaya naman ang nangyari, para makatipid kami, palagi na lang kami sa bahay nila nagde-date. Food trip o kaya ay movie marathon sa Netflix. Ayos lang sa akin yun. Nakatipid na kami, may quality time pa. At syempre, hindi nawawala ang may mangyari sa amin kapag magkasama kami. Lalo pa at lagi namang wala ang papa niya sa bahay nila. Hanggang sa nalaman ko na buntis ako. Sa sobrang excited ko na ipaalam sa kanya na magkakaanak na kami. Pinuntahan ko siya sa bahay nila para i-surprise. Medyo papadilim na noon. Bala ko rin na sa kanila na lang matulog dahil weekend naman. Kaya lang, ako pala ang masusurprise pagbukas ko ng pinto ng bahay nila. Huling-huli ko si Estong. Parang baliw na may sinisinghot na alam kong bawal na gamot. Kasama niya yung mga kapwa niyang magta-tricycle. At ang masama pa, may mga babae rin silang kasama. Hindi ko alam kung kajaming lang nila o ano. Basta ang sagwa nilang tignan. Gulat na gulat si Estong nang makita ako. Pulang-pula ang mata niya. Parang high na nga dahil kung ano-ano na ang sinasabi, tapos tatawa. Hindi ko yun inasahan. Akala ko matino si Estong. Hindi kasi siya umiinom at naninigarilyo. Pero yun pala, may tinatago siyang mas malalang bisyo. Hindi ko matiis ang amoy sa loob ng bahay kaya tumakbo ako palabas. Nahimasmasan ata si Estong kaya hinabol ako at nagpaliwanag. Pinaalis din niya ang mga kajaming niya. Inamin niya na nagdadrugs nga raw siya. Halos mag-iisang taon na rin. Noong una raw ay tikim-tikim lang ang trip. Pero kalaunan daw, hinahanap-hanap na niya. Yun din daw ang dahilan kaya palagi siyang walang pera.
Nabugbog na raw siya ng papa niya dahil nalaman na nag-a-addict siya. Nangako raw si Estong sa ama na hihinto na siya, wag lang sabihin ni Tito Jose sa akin na nag-a-addict siya. Pero kahit ano raw gawin ni Estong na pagpipigil sa sarili, palagi siyang natutukso na gumamit. Lalo pat inaakit siya palagi ng mga kaibigan niya. Inaamin niya rin na sa maling tropa siya napasama kaya siya nasa maling landas. Nang gabing yon, tinapos ko ang relasyon namin. Hindi ko na rin nasabi sa kanya na buntis ako. Ayaw niyang mag-break kami. Nagmamakaawa siya at nangako na magpaparehab basta wag ko lang iiwan. Pero buo na ang desisyon ko na iwan siya kahit mahal ko siya. Para sa akin, mahirap pakisamahan ng isang adik. Iba na ang pag-iisip. Nagsinungaling din siya sa akin at naglihim. Kaya malamang gawin niya ulit yun at baka magpabalik-balik lang siya sa bisyo niya. Ayokong maging miserable ang buhay namin ng anak ko kasama siya. Hindi nagtagal ay nalaman din ni Estong mula sa common friend namin na buntis ako. Lumipat na kasi ako ng school na pinagtuturuan para makaiwas sa kanya. Nawala na kami ng komunikasyon. Sinadya ko yun para hindi na niya ako guluhin. Ilang buwan din kasi niya akong kinulit to the point na binablackmail na niya ako at sinasabi na may malalaswa raw siyang video at picture namin kahit wala naman. Dumating na rin ako sa punto na pinablotter ko siya, tumigil lang siya. Nahinto naman siya at humingi sila ng sorry sa akin ng papa niya. Aminado rin ng papa niya na malaki ang pagkukulang kay Estong kahit noong bata pa. Subsob kasi sa trabaho sa construction site si Tito Jose. Nakita kami isang beses ni Estong para pag-usapan ng tungkol sa anak namin. Pero kasama ko noon ang kuya kong pulis. Nagmamakaawa pa rin si Estong sa akin na magbalikan na raw kami at pakakasalan daw niya ako para kay baby. Napansin ko na pumayat siya lalo. Pantay na ang balikat niya. Mapula ang mga mata at parang napabayaan na ang sarili. Naawa ako sa kanya. Pero nanindigan ako na hindi na kami pwedeng magkabalikan. Ayokong makita ng anak ko na isang adik ang tatay niya. Nakiusap din sa akin ng papa ni Estong na magbalikan na kami alang-alang sa magiging anak namin. Pero nagmatigas pa rin ako na hindi na ako makikipagbalikan pa sa anak niya. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lamang na naaksidente sa motor si Estong kasama ang kaibigan niya na kapwa adik. Hinabol daw ng mga pulis dahil natiktikan na bumibili ng droga. Sa sobrang bilis ng patakbo ng motor, hindi na malayan ni na Estong na may ginagawang kalsada sa dinaanan nila. Kaya sumemplang sila sa mga naghambalang na mga bakal at heavy equipment. Parehas hindi nakaligtas ang dalawa dahil sa lakas ng impact. Nasaktan ako sa pagkawala ni Estong. Mahal ko pa rin ang taong yun at umasa ako noon na magbabago siya isang araw. Pero mas pinili niyang tahakin ang landas na magpapahamak sa kanya. Inaamin ko na nagigilty din ako at nagkulang ng unawa. Dahil sa halip na tulungan ko siyang bumangon at magbago, iniwasan ko pa siya at inalisan ng karapatan sa anak niya. Pero naisip ko rin na siguro kung hindi siya agad nawala, baka mag-suffer din siya sa kulungan. Hindi rin naman siguro ako sisisihin ng anak namin dahil hindi ko pinaglaban ng pagmamahalan namin ng tatay niya. Mas pinili ko kasi kung saan mapapabuti ang anak namin. Sa ngayon ay 3 taon na ang anak namin ni Estong. Alam ng bata na patay na ang papa niya at palagi namin dinadalaw sa sementeryo. Hindi ko rin siya pinagkait sa papa ni Estong dahil maglolo naman ang dalawa. Minsan ay nagbibigay si Tito Jose ng sustento sa apo niya. Pero hindi ko inoobliga dahil maayos naman ang sahod ko sa pagtuturo. Pinapahiram ko rin ang anak ko kay Tito kapag wala siyang trabaho. Naawa rin ako kay Tito Jose dahil nag-iisa na sa buhay. Kung tatanungin niyo kung nagsisisi ba ako sa nangyari sa amin ni Estong, ang tamang sagot ko ay nanghihinayang. Nanghihinayang ako sa sinayang na buhay ni Estong. Nanghihinayang ako sa relasyon namin at maraming pagkakataon na dapat isa na kaming masayang pamilya. Pero sadya nga sigurong ganoon ang buhay. Hindi natin palaging makukuha ang mga bagay na gusto natin. At siguro ay kapalaran namin ni Estong na hindi magkatuluyan pero magkakaroon ng anak. Sinira ng droga ang maayos na buhay ni Estong. Pero nasa tao rin ang pagkakamali dahil alam na nilang bawal, titikim pa rin at susubok. Hanggang sa maadik na,
gaya ng sinapit ni Estong.